Ayan, hello. So, dito sa part na 'to, i-upload na natin yung, file na sinasabi ko kanina, na merong mga templates na para mas mapadali yung, paggawa natin ng website. So, I'm assuming na meron na tayong, all-in-one WP migration dito na naka-install at siyempre naka-setup na yung domain at hosting ninyo. Yun nga yung na-access natin kanina sa cPanel. So, di naman tayo pupunta sa step na 'to kung wala tayong WordPress, 'di ba? So, ngayon, punta tayo sa, download muna natin ito sa Google Drive or baka sa baba ng video na 'to, merong nakalagay na link para ma-download itong file na 'to. So ito, download natin 'yan. Tapos after mo ma-download is, click mo yung, import from, tapos, click mo yung file, ayan. Tapos, hanapin mo sa file manager ninyo. So iba yung interface na makikita ninyo sa'kin kasi gumagamit ako ng MacBook. Pero, dapat, nakikita niyo, basta makita niyo yung files ninyo. Okey, so saan ba yung sige, ayan. So, ito yung file ko. So, open. So, antayin lang natin 'to mag 100%. So, ipo-pause ko muna itong video na 'to hanggang sa, maging 100% na siya. Ayan, so, nakikita ninyo, sa ngayon 99% na siya. Hindi ito ganito kabilis guys, So, naghintay ako ng around 30 minutes para lang, maano siya, ayan. So, ngayon next is, magpapakita itong model na 'to or yung pop-up na tinatawag. So, ngayon, click proceed. So, antayin lang natin. So, ang ginagawa ng process na ito is, nagre-restore siya ng database. So, ini-install na niya sa ating, mga database yung mga ano, mga files na kailangan natin para maggawa yung ating website, ayan. So, antayin lang natin siya. Ayan. So, sa nakikita ninyo 96% na siya pero, ilang minuto rin ulit ako nag-antay bago siya maging 99% na siya ngayon. So, ayun. Ayan, pagkatapos niyan, ayan, your data has been imported successfully. So, ngayon, close na natin. So, after niyan, refresh natin. So makikita ninyo, pagka-refresh natin, na-log out tayo kasi, iba na yung gamit nating ano, username at password. So, isulat ko rito yung username at password. Ayan. So, ito yung username, itong TG member. Ito yung default, di niyo siya maiiba guys. So, ayan. Tapos ito yung password. Ah, so, sundan niyo lang 'yan, kung ano yung nakalagay diyan, yun na yun, okey? Tapos puwedeng i-remember me niyo na lang, gano'n. So, login, antayin lang natin mag-load, ayan. So, makikita ninyo may mga extra na siya ngayong mga nakalagay, tribe light boxes, contact, ah, SEO, Facebook chat, quick redirect, yung mga 'yan. So, ngayon, next step natin is, pumunta tayo sa plugins, tapos, install plugins, antayin natin mag-loading. So ngayon, makikita ninyo yung iba rito may puti lang, hindi naka-activate. So ngayon, gagawin natin is, punta tayo dito sa checkbox, yan. Tapos, after niyan, punta tayo sa bulk actions, gawin nating activate. Antayin lang natin mag-loading at may makikita tayong activate diyan, yan. Pagkatapos niyan, click apply.
Ayan, so yung iba hayaan niyo lang 'yan. Kagaya niyan nagpakita siya, so hayaan mo siya. So, next lang natin 'yan, okey. Tapos ayun, next na, puwede niyong gawin is, punta tayo sa, all users. So, sa part na 'to, papalitan natin ng password. So, ngayon ang makikita ninyo, ayan, TG member, 'di ba? Edit, click edit, yung TG member 2022. Ayan, so ngayon, puwede kang mag-set ng new password dito. So, halimbawa, hindi, dapat talaga i-set mo ng new password. So, sige, eto na lang, ka-copy paste ko na lang 'to. Tapos, punta sa word editor ko, tandaan ko ito na yung password ko. By the way guys, puwede niyo rin pala ibahin yung tapos, hindi na pala napapalit ng username, so okey lang 'yan. So ayan, ito na yung password ko. So puwede rin naman kayo mag-type ng kung ano-ano diyan, pero 'yan yung ni-recommend ko. Puwede 'yan, gano'n. Pero sa'kin ayan na lang, para masaya. Tapos, update profile. Ayan. So ngayon, bakit kailangan palitan ng password para at least, mas ma-secure tayo sa mga hackers, yun. Tapos after niyan, puwede tayong um, log out. Ba't tayo maglo-logout, ite-testing kasi natin yung password na sinet natin kanina. Kasi 'pag pare-parehas tayo tapos pumunta isang halimbawa, may isang hacker tapos alam niya yung PG member tayo at yung password, eh, di ma-hack tayo. So ayan, copy paste ko. Tapos ito yung PG member na username ko kanina, okey lang kahit huwag niyo ng palitan basta yung password mahalaga na palitan, yun yung, mahalaga diyan. Puwede mo ng ilagay remember me, kasi okey na yung, credentials natin. Antayin natin. Tanan, ayan na siya. Okey na yung ating website. Makikita ninyo dito, punta tayo sa pages na lang para makita natin kung nagdi-display pa ng maayos yung mga ano natin, mga pages. Pero, sa mga next videos, ituturo sa inyo paano nga ba i-modify yung mga pages natin na naka-design talaga para sa inyo, yung, page. Halimbawa, mapupunta siya sa Messenger ninyo, gano'n. So, abangan niyo yung mga next video diyan. Pero for now, i-check natin kung tama ba or nagdi-display ba ng maayos yung mga pages natin. So, yun. So, click view at lahat 'to click view mo lang. So, makikita ninyo 'pag nag-hover ako dito, view, na ano pala, nagre-redirect agad, pero yan. So, sample lang natin, ayan. So, ideally i-check mo siya lahat, one by one kung okey ba yung itsura. So, sa ngayon, nagdi-display naman. Ibig sabihin, successful yung, pag-install natin ng website. So, yun. Tapos after niyan, halimbawa, ulit-ulitin niyo lang siya sa, iba't ibang page. 4 lang naman 'yan, so 4 na beses mo siyang gagawin. So, sige last na 'to, so ngayon yung home, view ulit, ayan. So, makikita ninyo, ayan, meron na, maglo-load yung mga videos na 'yan. So yun, good. Successful natin, nagawa yung website. So, for the next videos, mapapanood ninyo paano nga ba i-modify ito based sa, yun nga, para sa inyong own messenger link or own checkouts ninyo.